Naku po, mga minamahal, abay, mukhang na-strike po itong si Senator Bongo after nga po malaman ng napakaraming Pilipino na talagang user at magaling lamang pong umarte at magdrama, itong si Senator Bongo. Kasi ito yung eksenang hanash, mga minamahal. O, tingnan nyo ha, mayroon tayong ipapakita sa inyo. Nakakataba daw ng puso. Nagtitinda ng lumpiang toge upang makapag-apply bilang teacher. So, sabi pa dyan ni Senator Bongo, mga minamahal, hinahangaan ng senador ang vendor ng lumpiang toge dahil naghanap buhay ito para may pang-apply siya ng trabaho bilang teacher. Kaya naman para makauwi na siya ng maaga sa kanila ay pinakyaw ni Senator Go ang kanyang paninda, pagmamalasakit sa komunidad, serbisyo sa lahat. Alam niyo kung ano yung nakakatawa sa part na yan? Mga minamahal, imposible makikita niyo ito mga screenshot na photos. Yung lalaki, tingnan ninyo, nakadamit ng Senator Go. Habang itong si Go, binibili ang kanyang mga tindang di umano ituge. Ito po sobrang linaw ng picture at nakikita nyo naman kanina sa video, mga minamahal. Eto pa. Ay nako, sana man lang ginalingan mga minamahal ni Senator Bongo. Itong kanyang drama. Nagtitinda ng tuge, nakasalubong niya, tapos nakadamit, number 28 Bongo para sa malasakit. Sino yung niloloko mo? Kaya nga sabi ko sa inyo, mukhang sa susunod na survey, dahil nga nakita ng mga tao na magaling lang talagang magdrama, itong si Senator Go, abay mukhang lalagapak na yan. May chance na makapasok pa din sa Magic 12. Pero mga minamahal, mukhang lagapak na. Wala na. X na. Biruin mo mapagpanggap, sino niloloko mo? Diba? Yan yung kagalingan ni Bongo. Ginagamit niya ang social media. Kagaya din noon, merong bata na tumakas dito kay Go. Kumbaga, ikinahiya itong si Senator Bongo. Bata, binibigyan niya ng ayuda pero hindi tinanggap. Naalala niyo yun? Diba kasi mapagpanggap ka? Buti pa nga kahit bata, alam yung ginagawa. Diba mga minamahal? Malaking kalokohan na naman tong ginagawang katarantaduan ni Senator Go. Although, mga minamahal, maganda din naman na nakatulong siya kasi meron siyang biniling tuge. Pero, yung behind the bars nito, ano lang, acting lang, drama lang, binayaran ng ata itong lalaking to. Tingnan nyo, naka-face mask, hindi naman pandemic. Di ba? Hindi naman pandemic, pero naka-face mask pa. Well, kung sa bagay, pwede ka pa naman ding mag-face mask, pero imposible naman tong ganitong senaryo, mga minamahal. Di ba? Grabing panluloko to na ginagawa ni Senator Go para lang makakuha ng mataas na survey. Well, kung sa bagay, ganyan din mga minamahal itong si Vice President Sara Duterte. Ganyan din kasi nungaling. Napunta tuloy dito kay Sara yung usapin. Sige, pag-usapan natin mga minamahal. Itong si Vice President Sara Duterte. Parehas lang sila madrama, mapagpanggap, mga balat kayo. Di ba, parehas lang yung mga yan. Sa totoo lang. At saka ito yung nabwisitan ko noon, mga minamahal, noong September 11, 2024, dito kay Sara Duterte. Biruin nyo, syempre, di ba, iniimbestigahan yung mga anomalya, yung confidential funds, nung siya ay nasa Office of the Vice President. Hanggang ngayon, pati yung sa kanyang OVP, iniimbestigahan. Nung siya ay mabubuklo na, mga minamahal, ang ginawa niya, gumawa siya ng issue. Well, dyan sila magaling sa paggawa ng issue, di ba? Yung diversionary tactics. Kasi na siya nasusukol na siya Ngayon, gumawa siya ng kwento, mga minamahal, para mapagtakpan ng kanyang anomalya at kapalpakan sa Department of Education. Kasi di ba, nagkukulang nga tayo ng silid-aralan. Nagkukulang tayo, tapos humingi siya ng malaking budget. Ngayon, ang tinira niya, si House, pati yung mga nagtatrabaho dyan sa Congress. Ito yon mga minamahal, budget scandal. Sabi dyan, budget scandal, pondo ng DepEd, pinunteriya ng kickback, yan yung sabi ni Sara.
Kaya hiniling niya daw, di umano, kay House Speaker Martin Romualdez na kung po pwede, babaan na lang yung pondo. Kasi may mga kongresista daw po na humihingi ng kickback. Ngayon, ang tanong, nung naitanong yan sa kanya, sino ba yung mga kongresistang humihingi sa'yo ng kickback? Sino ba yung mga mambabatas na gustong magtapyas ng budget? Nung tinanong siya, mga minamahal, walang naisagot. So, malinis at malinaw na gumagawa lamang po ng kwento itong si Vice President Sara Duterte. Nakakahiya ka, VP. Mahiya ka naman sa balat mo. O, basahin natin tong balitang to. Galing sa chismis si Sara, no? O, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na may ilang mambabatas na humihingi ng kickback mula sa 5 bilyong budget na kanyang iminungkahi para sa pagpapatayo ng silid-aralan habang nagsisilbi ng Department of Education, DepEd Secretary. Yun na nga. Okay, sige. Mas maganda nga yun, may revelation itong si Sara. Kung hindi sana chismis maganda. Ngayon, ano yung punto ni Mima Alicia dito? Nung tinanong ka, sino-sino yung mga kongresistang yun, bakit hindi mo kayang i-mention? Bakit hindi mo kayang pangalanan? Bakit tahimik ka? Nagtatanong lang po, mga minamahal. Bakit? Ba't hindi mo masagot kung sino-sino yun? Eh di halatang nag-iimbento ka lang ng kwento. Diba? Oh, sabi pa dito mga minamahal, sa isang recorded interview na inilabas ng Office of the Vice President nitong Martes, nagpahayag ng pagtataka si Duterte sa kahilingan para sa isang bahagi ng budget. Kwento niya yan eh. Sabi pa dito, ipiniliwanag ni Duterte na wala nang magtanong. Ipinaliwanag ni Duterte na nang magtatanong ang mga mambabatas tungkol sa kanilang kick-out budget, mariin niyang tinanggihan ng idea. Yun na nga nakakapagtaka. Bakit wala kang masagot? At idiniin na ang pahintulot sa ganitong gawain ay nakakahadlang sa pagsisikap ng DepEd na tugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa bansa. Binigyan din niya ang pananatili sa integridad ng budget ay mahalaga sa kakayanan ng departamento na magagampanan ng epektibo ang mandato nito. Galing ni Sara Duterte magkwento, no? Pero nung tinanong, sino ba ang mga kongresistang yan? Ba't hindi mo pangalanan? Diba? Simple lang naman eh. Sabi pa dito, bilang resulta ng interaksyon na ito, sinabi ni Duterte na direktang hiniling niya kay Speaker Martin Romualdez na huwag bawasan ng budget sa pagpapatayo ng silid-aralan. Yan, huwag daw bawasan. Ang advokasya na ito ay humantong sa malaking pagtaas sa inilaan ng pondo para sa proyekto mula 5 billion ay naging 15 billion final na approval budget ng National Expenditure Program. Diba? Pahiling-hiling ka pa na huwag tapyasan tapos at the end sasabihin mo na wag bawasan. O dahil mabait siya speaker, dinagdagan yung budget mo. Tapos nanggigigil ka pa. Gayun ba man, ipinupunto ni Duterte na habang lumalaki ang budget, 5 bilyon lamang nito ang nasa ilalim ng kontrol ng DepEd. Ang natitirang 10 bilyon ay pinapamahalaan ni House Appropriation Committee Chairperson Elizalde Co at Speaker Martin Romualdez. Yan yung paninira ni Sara. Ayon kay Sara Duterte, kitang-kita ang pagbabago. Ito ang kontrol sa mga pinal na dokumento ng budget kontra sa paunang alokasyon. No? Palpak ka lang eh. Hindi mo lang maamin eh. So, ang karanasang ito, ani ni Duterte, ay nagpapatibay sa kanyang desisyon na huwag isailalim sa Office of the Vice President o VP sa mga budget hearing. Nadama niya na ang kontrol ng budget ay nakasalalay lamang kila Ko at Romualdez. O yan yung kwento yan ni Sara Duterte. Kasi yung punto talaga dito mga minamahal, gusto niya lang pagtakpan yung anomalya, yung kapalpakan niya sa DepEd. Kaya ang sinisisi niya si House Speaker at itong si Elizalde Co na nakaka-impluwensya sa kanyang desisyon na magbitiw sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng edukasyon. So, binigyang diin ni Duterte na ang pagdalo sa budget hearing ay magiging walang saysay. Walang saysay kasi natatakot kang sagutin yung katanungan.
Dahil dalawang individual lamang ang nagtakda ng paglaan ng pondo. Ang paniniwalang ito ay nakakadagdag sa kanyang desisyon upang umalis sa DepEd at sa kanyang kasalukuyang pamamahala sa budget ng OBP. Grabe, no? Tindi ng ating vice presidente. Sana all. Diba? Parang pares kay Go. Mga mapagpanggap, mga sipsip, mahilig gumawa ng kwento. Angas ninyo. Diba? Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.